po ng ating mga kababayan sa iba't ibang lalawigan na apektuhan ng El Nino ang pananim ng mga magsasaka sa Southern Leyte. Kaya ang marami sa kanila ay gumawa muna ng paraan para magkaroon ng alternatibong kabuhayan. Para makatulong sa kanilang mga pangangailangan, pangunahin ang pagkain, muling nagbahagi ng relief goods ang Iglesia ni Cristo. At para sa detalye, may live report si Erlo Bringas. Erlo. Nina, kitang-kita ang epekto ng El Nino dito sa pagpapananim. Dito yan sa ilang mga probinsya sa Southern Leyte. Kabilang sa napuntahan natin kanina, yung Barangay Isidro dyan sa bahagi ng St. Bernard. At marami sa ating mga kababayang magsasaka ay ngayon pa lamang doon nakakabangon sa naging epekto ng El Nino. Pagsasaka ang kabuhayan ng maraming residente sa Barangay Isidro, St. Bernard, Southern Leyte. Pero dahil sa nagdaang El Nino, ang marami sa mga palayan dito, tuyot. Bagamat ditong mga nakaraang araw ay nagsisimula na ring umulan sa kanilang probinsya, pero ngayon pa lang sila nakaka-recover sa ilang buwan at linggo na tag-init. Pagtatanim ng gulay at iba pa mga agricultural production ang karamihang sa kabuhayan ng mga taga rito sa St. Bernard, San Isidro, Southern Leyte. Pero dahil sa ilang buwang tag-init dahil sa El Nino, ito ngayon pa lang nakaka-recover ang ilan sa mga sakahan dito dahil nga sa ilang buwan at ilang linggong tuyot at walang ulan. Kabilang dyan sa apektado ng tagtuyot ay ang ikinabubuhay ni Mang Aurelio Pakat. Sabi ni Mang Aurelio, hindi sila makapagtrabaho ng maayos dahil sa epekto ng El Nino. Sabi pa ni Mang Aurelio, marami sa taniman sa kanilang lugar ay apektado ng El Nino kaya hindi sila makapagtanim ng ilang gulay habang ang ilan ay hindi magamit dahil sa tindi ng init ng panahon. Medyo nahirapan din po dahil nahirapan kami sa kuha ng mga ikabubuhay namin. Tapos wala gaanong nagbabayad ng lilibor. Kaya dito lang po kami sa bahay mag-antay na kung mayroong kukuha sa amin na trabaho. Yun lang, bali pinaka-extra naming kitain. Gumagawa ng paraan si Mang Aurelio para kahit papaano raw, meron pa din maipanggastos katulad ng pagtulong sa kanyang asawa na pagtitinda ng pagkain. Tutulong na lang po ako sa misis ko na gumagawa siya ng mga kakanin. Tapos ako ang alalay niya sa pagkudkod ng niyog. Siya ang magbibinta ihatid ko din po siya kung saan niyang barangay gusto magbinta. Bali, hinahatid ko na lang po. At para makatulong sa mga magsasaka sa nasabing lugar, nagbigay ng pagkain maging inuming tubig ang Iglesia ni Cristo. Dahil sa ang karaniwang ikinabubuhay ng mga kababayan po natin dito sa St. Bernard ay ang pagsasaka. Kaya nang dumating ang El Nino, sila po ang kauna-unahang naapektuhan, lalo na po ang kanilang ikinabubuhay. Kaya tamang-tama po ang proyektong ito na inilulunsad ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, na natutulungan po ang mga kapatid at hindi kapatid sa mamamayan ng St. Bernard. Ipinagpasalamat naman niya ng mga magsasaka na nabigyan ng tulong na pagkain ang ibinigay sa kanila ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng Executive Minister, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Ako'y nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo na naabtan mi sa lingap di sa among lokal ug dako kayong maitabang kanamo diri nga nakadawat kami og lingap sa sud sa Iglesia ni Cristo. Halimbawa, yung tinanggap po natin galing sa iglesia, gaano po makatutulong sa atin? Ay malaking tulong po sa amin to dahil hindi na po namin binibili, tapos magamit na namin sa pagkain namin pang ilang saingan. No?
malaking tulong na rin po sa amin tong lingap sa pamala. Samantala, Nina, bukod dito sa Southern Leyte, nagsagawa rin ng paglingap ang Iglesia ni Cristo sa iba't ibang mga probinsya. Hindi lamang dito sa probinsyang ito, kundi sa iba't iba pang panig ng bansa. At inaasa magpapatuloy yung humanitarian aid na yan ng Iglesia ni Cristo hanggang sa susunod na linggo na kung saan target nga na matulungan yung mga kababayan nating magsasaka na naapektuhan ng El Nino. Nina. Erlo, dyan ba sa pagstay mo dyan ngayong araw na ito, nakaranas ba ng pag-ulan dyan sa Southern Leyte? Well, Nina, sa pag-stay natin dito mula pa kahapon, wala tayong naramdaman na pag-ulan. Ang sabi ng mga taga rito ay naramdaman nila yung pag-ulan last week pa o yung nag-announce ka na may low pressure area bandang Mindanao area. Pero so far sa ngayon, wala pa nga nararanasan mga pag-ulan dito. Kaya ang problema rin talaga ng mga residente, yung patubig dun sa kanilang mga sakahan para nang sa ganun ay muli na kanila ito magamit at makapagtanim na rin sila nung kanilang mga pananim. Oo, kaya ako naman naitanong kasi nga gusto kong makita kung may kumakaway na bang pag-asa na magkaroon na ng patubig, di ba, sa mga sakahan dyan. Pero nakatutuwa, alam mo, na walang lugar na mahirap hanapin para sa lingap sa mamamayan. Nakakatuwa na kahit na tagong lugar kung saan pamampanig ng mundo ay naabot po yan ng lingap sa mamamayan. Maraming salamat, Erlo Bringas, galing sa Southern Leyte.